delivered me from all my fears. Amen? So, kahapon nga po, no, kagabi, we had a worship night, a very wonderful night with the Lord, no? Talagang kahit merong mga nagdaang bagyo, ulan, baha, no, yung ating pong ibang kapatid ay nandito pa rin to celebrate the goodness of God, no? And hindi pa po ito natatapos because today, this morning, we will continue to celebrate God's faithfulness sa ating mga buhay. Amen, church? Amen. Come on, let's clap our hands and let's praise the name of Jesus. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your
to work like you said you would. Sing through it all, through it all. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. I sing through it all, through it all. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Come on, once again, let's sing. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, you're faithful, God. You are faithful. You are faithful. Oh, Jesus. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Sing through it all, through it all. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Diyos. Muli, sa iyo yung pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila ng iyong mga anak. Ang lahat ng may hininga, magpuri, sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Amen. Sige po, pwede muna po tayo maupo. Nabitin po ba tayo, mga kapatid? No, wag po kayo mag-alala. May enjoy natin yung mga gagawin natin mamaya. No? Patuloy po tayong mag-worship sa ating Panginoon. Amen po. No? Sino po dito excited na pumunta para mag-worship sa ating Diyos? No? So, dadako po tayo sa ating pagpipirapirason ng tinapay sa breaking of bread. No? At inaalala natin po, mga kapatid, yung ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? No? Dahil sa ginawa po ng ating Diyos, tayo po ay malaya na nakakapagtaas ng kamay, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat. No? Na-enjoy niyo po ba yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon? No? Balikan po natin yung lumang tipan na kung saan every time po na sila ay mag-worship, it involves yung animal sacrificial, no? Kailangan pa ng involvement ng high priest para maka-enter sila dun sa worship. At hindi pa nila alam kung tatanggapin ba ng Diyos yung kanilang sacrifice. Nasabi natin, worship is sacrifice. At ito po yung ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Sarili niya pong buhay, sarili niya pong dugo ay iniaalay niya para sa atin. Para tayo po ay magkaroon ng kalayaan na sumamba at magpuri sa ating Diyos. No? Kung lagi po nating aalalahanin yung ginawa sa atin ng Diyos sa mga bagay na ito, walang dahilan para hindi po tayo mag-worship. No? Na hindi na po natin kailangan mag-alay ng anumang animals para po maging kalugod-lugod, para po maging katanggap-tanggap yung ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sapat na po ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus na ialay niya po ang kanyang sariling buhay bilang handog. No? Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, karapat-dapat na po tayo. No? Ginawa niya po tayong karapat-dapat. Nung lumang tipan, hindi nila alam kung tatanggapin ba ng Diyos yung sacrifice nila, yung kanilang worship. No? Kahit na gaano kaganda yung sacrifice nila, yung offering nila,
walang kasiguraduhan. Pero ngayon po, mga kapatid, na-enjoy natin yung blessing ng Panginoon. Yung kanyang grace, yung biyaya, na noon tayo ay hindi karapat-dapat, pero dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ginawa niya po tayong karapat-dapat. No? Ngayon po, nakakatawag po tayo sa Kanya, Ama. No? Ginawa niya po tayong Kanyang mga anak. Tayo po ngayon ay malaya na makapanalangin. No? Nakikita po natin, mga kapatid, kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos. Sa Kanyang pag-ibig, na tayong makasalanan ay inibig niya, tayong makasalanan ay pinatawad niya, tayong mga makasalanan ay inihandog niya yung Kanyang sariling buhay para sa atin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 24, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Lagi po nating alalahanin yung biyaya po ng ating Panginoon. No? Ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, ano man po yung mga struggles natin, yung mga sitwasyon po natin sa buhay, alalahanin po natin na ibinigay na po ng Diyos yung kanyang sariling buhay. Ano pa po yung kaya niyang hindi ibigay? Nakuha niyo pa, mga kapatid? No? Yung sarili niyang buhay, binigay niya sa atin. Ano pa yung kayang hindi ibigay sa atin ng Panginoon? No? Kaya po, mga kapatid, yung worship, yung buhay natin, mga kapatid. Sabi natin, worship is a lifestyle. No? And every time, mga kapatid, na tayo po ay nag-worship, it's no longer about us. Hindi na dahil sa sitwasyon, hindi na dahil sa, okay ako ngayon, mag-worship ako. Hindi dahil sa, wala akong problema ngayon, punta ako ng church, mag-worship ako, magpe-pray ako, magdi-devotion ako. It's no longer about us, mga kapatid. But it's all about God. Kung gaano siya kabuti. Kung ano yung ginawa niya sa atin, mga kapatid. Kaya, mahalaga, mga kapatid, na inaalala natin yung ginawa po sa atin ng Panginoong Hesus. Kasi wala na tayong magiging dahilan para hindi i-worship ang ating Diyos. Amen po, mga kapatid? Tuloy po natin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. No? Wala nang guilt, mga kapatid. Inalis na po yun ng ating Diyos. Ay, nagkasala ako. Hindi ko kayang mag-worship. Mga kapatid, nung si David, nung naramdaman niya yung guilt, mas lalo siyang nag-worship. No, every time, mga kapatid, na tayo ay kung feeling natin tayo po ay nagkasala, kung feeling po natin ang layo natin sa Diyos, mas lalo po tayong lumapit sa Kanya. And yung worship po, ito yung nagpapalapit sa atin sa Diyos. Amen, mga kapatid? No, kaya every time talaga na tayo ay nag-worship, every time talaga na inaalala natin yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. Amen? No? So, hawak po ba natin yung hostya? Ngayon po, mga kapatid, ay tayo po ay magpasalamat at alalahanin natin ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magpasalamat dahil sa Kanyang pagsasakripisyo. Tayo po ay malaya na makapagtaas ng kamay. Tayo po ay malaya na sumamba. Tayo po ay malaya na nandito upang sumigaw sa kabutihan niya. Amen, mga kapatid? No? Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. No? Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa sakripisyo niyo sa amin. Na ibinigay niyo po yung sarili niyong buhay upang maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong dugo na patuloy na naglilinis sa amin.
Lord, kadalasan kami po ay nagkukulang, kadalasan kami ay nakakakalimot, kadalasan kami po ay nalalayo sa inyo. Pero nandiyan po kayo palagi para kami ay yakapin, nag-iintay kayo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Yung pag-ibig na lagi naming nararanasan every time na kami ay nakakaramdam ng kakulangan sa buhay. Lord, inaalala po namin ang inyong mabuting gawa, ang inyong banal na sakripisyo para sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po, Jesucristo, sa inyong buhay, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat at inaalay po namin ang aming buhay. Tanging sa inyo lamang, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa kabutihan nyo, sa kadakilaan nyo, ibibigay po namin ang karapat-dapat na pagsamba at pagpupuri sa inyong pangalan lamang, O Diyos. Ibibigay po namin ang aming buhay bilang handog, Panginoon. Dahil ito yung nais nyo, Panginoon, na kami po ay mag-worship in spirit and in truth. Maraming salamat, O Diyos. Dahil ginawa niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Maraming salamat, O Diyos, dahil kami po ay malaya na tumawag sa inyo bilang Ama, Panginoon. Salamat at natatawag po namin kayo bilang Ama, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pasasalamat at pagpupuri ang iaalay namin sa inyo, O Diyos. Lord, tanging sa inyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri. Ito po kami sinasamo tinadalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po natin tanggapin ang ostya. At ang ubas na sumisimbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, let's all stand po. So ito po yung time mga kapatid na ibalik po natin sa Diyos yung ating pasasalamat nang dahil sa ginawa niya, tayo po ay malaya na makakapag-worship sa Kanya. Malaya po tayo na itaas yung ating kamay. Malaya po tayong yumuko. Malaya po tayong sumigaw. Malaya po tayo na i-proclaim ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I
that you, my King, would die for me. Sing amazing love. Amazing love. I know it's true, and it's my joy to honor you. Sing amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. We sing. You are my King. Yes, you are. Oh, let's declare it now. My King, Jesus, you are my King. Sing, Jesus, you're my King. Jesus, you are my King. Yes, Jesus, are my King. Sing, amazing. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love. I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. Let me honor you. Amen. Amen. We can again be seated po. Let me just quickly explain po sa inyo what is happening. Baka nagtataka po kayo. Yung sa praise and worship, isang song, tapos breaking of bread, tapos upo tayo, upo tayo. No, just like what I've mentioned last night, mga kapatid, this morning po we will be ending our series in Romans chapter 12, verses 1 and 2. No? Sino po dito yung kabisado na yung Romans 12, 1 and 2? No, kasi for almost 2.5 months, we are talking about Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ano po yung sinasabi doon? Romans chapter 12, verses 1 and 2. Anong sabi doon? Sabi po sa New King James Version, sabi po dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable service. Sa ibang version po, which is the logical worship. Sabi diyan, acceptable, reasonable service. New King James yan, Brother Jumang, sabi po ito yung katanggap-tanggap na uri ng pagsamba na pwede nating i-offer sa Panginoon. And sabi po sa verse 2, tinuloy po natin yan sa verse 2, and do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will
of God. No? So yan po yung key verses natin or yung pinag-aaralan natin in the past 2 months. No? Kung kayo po ay regular na nakakasama or at least yung mga kasama po natin sa online na talagang every Sunday you are able to join us. And this morning mga kapatid, you know, if you just really be sensitive doon sa gagawin ng Panginoon ngayong umagang ito, no? Ang gusto ng Panginoon talagang makarating tayo doon sa level nung pagkaunawa natin ng tunay na pagsamba sa Kanya. You know? As Brother Jonas explained earlier, kasi we will be doing this summary this morning. No? So, as we continue with our worship, babalikan po natin yung mga naging past lessons natin. Handa po ba kayo? No? Yung, na ma-remind, ma-refresh. And as we are refreshing our memories once more, no, be ready kasi i-apply po natin ito. And be ready kasi may gagawin ng Panginoon. Amen? No? Kagaya po nung in-explain ni Brother Jonas kanina, no? There is a reason why we worship. No? At gaya din po nung natutunan natin last night, no? Bakit ba natin sinasamba ang Panginoon? No, sabi po sa Psalms 150 verse 2 na lang. No, sabi doon, praise Him for His mighty acts. No? Praise Him according to His excellent greatness. Ano ba yung excellent greatness ng ating Panginoon? Kaka-explain lang po ni Brother Jonas. No? Sabi po sa John chapter 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Mga kapatid, katulad ng in-explain sa atin ni Brother Jonas, no? The reason why we worship the Lord is because of what He has done dun sa cross. No? Na siya po'y pumarito sa lupa. Sabi niya, hindi para paglingkuran, kundi para siya paglingkuran. No? At na magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Yung pong katotohanan na yun, that is the definition of why we are worshiping. At gaya po doon sa mga napag-aralan natin, mga kapatid, we are also, kung natatandaan nyo, no, na-discuss natin yung culture of worship. No? Nag-ano ba sa inyo? Nagre-resonate or parang does it ring a bell? No? Natatandaan nyo yung culture of worship. No? Na tayo daw po, no, ginawa to worship Him. And as we parang ihalin tulad sa isang kultura, no, dapat po ay natural sa atin. Kung papaano tayo create ng Panginoon to worship Him, ganun po nangyayari yun sa ating buhay. Ganun po yung nagagawa natin. Ang ganda ng inawi natin, no? Sabi doon, you are my King. Kung naaalala nyo, I also preach about kingdom culture. Tama ba? No? Na kung kinikilala po natin ang Panginoon bilang hari ng ating mga buhay, mga kapatid, siya lang yung masusunod sa ating mga buhay. Kasi yun yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2. No? Yung pagbabago po ng ating isip. No? Na unti-unti babaguhin yung ating kaisipan at pupunan ng mga katotohanan ng Diyos. No? Yung kultura na siya na mismo yung nag-establish. No? Ito po yung ating ipapamuhay. Ito po yung ating gagawin. No? At sabi po doon, kagaya po nung natutunan natin, di ba, sa culture of worship. Worship, ano ibig sabihin ng worship? It is our response to who God is, what He has done, and what He is doing, and what He will do. Tama ba? No? Na yung pagsamba po natin talagang, sabi nga ni Brother Jonas, it's not about what we feel, it's not about our situation, it's about who God is. No? Kaya dapat kilala natin ang ating hari, kilala natin ang ating Diyos, ano? Nabanggit din po ni Brother Jonas earlier, worship is a lifestyle, ano? Ano ba ibig sabihin ng worship is a lifestyle? No? Kasi sabi diyan sa Romans 12:1, ano, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing unto Him. No? Na yung buhay po talaga natin, ito yung tunay na handog natin sa Kanya. We have learned na hindi po, ito yung pagsasama-sama natin, it is part of our worship to Him, pero hindi lamang po ito nagsisimula, nagtatapos sa mga gawain. No? Kung hindi yung ating buhay mismo, ito po yung handog natin na pagsamba sa Kanya. No? How we give our time, how we give our attention, how we give up our own desires, our own ambitions, di ba? How willing are we to give up our resources? Di ba?
Yun eh. Na yung lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating iisipin, lahat po ng ating sasalitain must be pleasing in the sight of our Lord Jesus Christ. No? Naalala natin yung mga kapatid sa mga pag-aralan natin, ano? Worship is a lifestyle. No? The Lord built us to worship Him. Kaya ngayong umagang ito, as we continue to review, as we continue to remember yung mga natutunan po natin this past 2 months, talaga pong patuloy nating namnamin, no? Yung katotohanan ng salita ng Panginoon at yung presensya niya ngayong umagang ito. And I invite everyone to stand up again as we continue to worship Him. Sabi po doon, worship is a lifestyle. No? We should live a life that is reflecting God's kingdom culture. Ano? Sabi po doon, ano? Pag tinuring nating hari ang Diyos, we do not debate with the king. No? Di po tayo nakikipagtalo sa hari. Siya talaga yung masusunod sa ating buhay. No? Alam niyo po, sa totoo lang, ano, siya yung kaisa-isang hari na binibigyan ka ng choice. Kasi normally, ang isang hari, kapag sinabi niya, diba, kailangan masunod. Pero si God, being our Lord, our King, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon to choose. Diba? And this morning, nasa atin po, if we will choose to live our lives na nakapagbibigay ng glory sa Kanya. No? It is our choice to surrender our lives sa ating Panginoon. No? Na Panginoon, no, this is my decision to give everything to you. To live according to the culture that you have established. Doon pa lang po sa pag-create niya ng mundo. No? The Lord is purposely designed us to worship Him. Sabi nga po sa Genesis, we are created in His own image, into His own likeness. Kaya po mahalaga na nalalaman natin ito, and it is up to us to decide, do I really want to live according to the likeness of my King or not? So sa umagang ito, as we worship the Lord, as we continue to honor Him, as we continue to worship Him with songs of worship and praise, no? Talaga pong personally, let's continue to speak to the Lord. No? Talagang, kung iyon yung desire ng puso mo, na maranasan mo, na mabuhay, na nakapagbibigay lamang ng glory sa Kanya, no? It is your choice, pero ang Panginoon nangangako siya. No? Tutuparin niya yun sa buhay mo, mga kapatid, sa buhay natin. Ano? Even those people who are online right now, no? Sana po talagang you dedicate this time, separate, set apart this time to really focus on worshiping and honoring our King. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name.
Yes, Lord God. We continue to worship your name this morning, Father God. Panginoon, nandito kami to proclaim your goodness, to proclaim your greatness, to proclaim your great acts, Panginoon. Walang dahilan na pwede kang maisip nang dahil lamang sa sarili namin katilinuhan at kakayahan kung bakit kami sasamba sa iyo, Panginoon. You have made us to worship you, Father God. At i-allow mo, Panginoon, na simula sa araw na ito at sa araw-araw ng aming mga buhay, kung papaano mo kami create, kung papaano mo kami dinesign, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ito po yung magaganap sa aming mga buhay. No, that we will be living our lives worshiping you, honoring you, na makikita sa aming mga buhay na ikaw yung aming Diyos na kinikilala at sinasamba, na ikaw yung aming hari na kinikilala at namumuno sa aming mga buhay. O Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Pinupurit, dinadakila ka namin, O Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And sige po, pwede po muna tayong maupo. And kagaya po nung nabanggit po ni Brother Joel kanina, this is the review or summarize po ng ating mga naging lesson this past few weeks. And sa akin po ay naiatas po sa akin. Ito pong isang napakaganda pong naging lesson po natin. Worshiping God in difficult times or in difficult moments. Amen po. Sino po ba sa atin dito ang hindi naapektuhan ng bagyo? Meron po bang hindi? Bawat isa po sa atin nakaranasan ng malakas na ulan. Amen po. Merong binaha, merong hindi nakalabas ng bahay. In short po, bawat isa po sa atin naranasan itong nakalipas na sabihin po natin isang mahirap na bagay o naging isang mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Pero, isa lang po ang nakita ko. Tunay po na buhay ang Diyos. Amen po. Bakit ko po nasabing tunay na buhay ang Diyos? Sa kabila po ng ating pinagdaanan itong mga nakaraang araw, bawat isa po sa atin, sure po ako, may mga problema tayo. Pumasok tayo sa pintuan kanina, or even yung mga nasa live po natin, may mga dinadalang pagsubok, problema. But still, praise God po, kasi nandito tayo ngayon. Amen po. Nandito tayo ngayon, buhay, at patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Basahin ko lamang po itong summarize po nung ating naging lesson about worshiping God in difficult moments. Una po doon binanggit, put our focus on God rather than ourselves. Amen po. Mas lalo po tayong mag-focus sa Panginoon. Kahit po nakararanas tayo ng pagsubok, kahit nakararanas tayo ng problema, anuman yung pinagdadaanan natin, let us focus more sa Panginoon. Amen po. Kasi bakit po? Ang problema po, nandyan lang yan. Ang problema po, hindi nawawala. Pero gaya po ng sinabi ng ating Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Pakisabi po doon sa katabi nyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano man po ang mangyari, ano man ang maging pagsubok, ano man ang maging problema, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangako po niya yan sa atin. At ang Diyos, pag nangako, hindi po napapako. Ang Diyos, pag nangako, tinutupad po niya yun sa buhay natin. Amen po. Pangalawa po, remind ourselves that God is in control. Ano man ang sitwasyon, ano man ang ating maging sitwasyon, remind ourselves, Lord, kaya mo to. Lord, kung ako hindi ko kaya, kaya mo to. Amen po. Kung tayo susuko
Si Lord, hindi. Ang Diyos, hindi po yan susuko sa atin. Amen po. Kung tayo manghihina, ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Amen po. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag tayo nanghihina, lumapit tayo sa Panginoon. Amen po. Pangatlo po, express our dependence on God. In every situation, wag po natin kalilimutan ang Panginoon. Mapamasaya tayo, praise God. Malungkot, praise God. Ano man po ang sitwasyon sa buhay natin, wag po natin kalilimutan to worship God. Amen po. Tanong ko lang po, noong mga times po na ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, o binabagyo tayo, sino po yung mga nag-worship sa Panginoon? Di ba po? Konting oras na lang pala. Konting ano lang po, konting mga 3 hours pa po, ganun. Pinapatawa ko lang po kayo. Opo. Konting testimony lang po. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay si Brother Edmer de la Peña Caber. At nandito po yung aking nag-iisang asawa. Nasa pinto po ngayon ang aking nanay. Di ba? Kami pong mag-asawa, kasama po ng mga kapatid po natin sa Giginto. Kami po ni Dayan, kami pong mag-asawa ang nag-serve po sa Giginto. Kaya sa mga naninibago po, sino ba yung nandyan sa taas? Parang ngayon lang namin nakita, tapos nandyan kagad sa taas. Kami po, before po kami na-deploy, before po kami napunta sa Giginto, ay kasama rin po kami dito. And praise God po, kasi tinawag po kami ng Panginoon. Hindi po ito maliit na bagay. We are leading a church, yung church po natin sa Giginto, na ngayon po ay nakararanas din po ng matinding pagbaha. Last Sunday po, kung doon po sa mga nakapansin, kami po mag-asawa ay nandito. Mabigat man po sa loob namin na pumunta rito sa Balite. Hindi po mabigat dahil hindi po mabigat dahil ayaw namin. Mabigat po sa loob namin kasi nandito kami at yung mga kapatid po namin sa Giginto ay nakararanas ng mataas na baha. And kaninang umaga nga po, ayokong pumunta. Nag-announce po kami kahapon na mag-o-online muna kami. Naka-join po ngayon ang ating mga kapatid sa online. Sabi ko po, kaninang umaga nung sikat na sikat ang araw, sabi ko po sa asawa ko, Love, huwag na tayo pumunta sa Balite. Tuloy natin sa Giginto. Pero, niremind po ako ng asawa ko, may gustong gawin ng Panginoon. Diba po? Mabigat po para sa akin, sa totoo lang po, na magsara po o isarado po yung ating church sa Giginto. And ngayon, nakikita po nila ako ngayon dito, na nakatayo sa harap. Mabigat po sa akin, pero praise God po. Kasi kahit anumang po ang sitwasyon ang dumating, Giginto po patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Ang Giginto po patuloy na dumudulog sa ating Panginoon. And alam ko po, may nanalangin din po para sa mga kapatid po natin sa Giginto na galing po rito sa Balite. Ako lang po ang representative nila sa umaga pong ito. And let me remind po ang bawat isa na worshiping God in difficult moments involves focusing on God's attributes, remembering His promises, expressing gratitude for His presence, even amidst suffering. Ano man po yung ating mga magiging sitwasyon, ano man po yung ating mga pinagdadaanan. Diba po, kung titingnan po natin, ako po personally hindi ko alam kung sino ngayon ang may mabigat na dinadala rito. Hindi ko po alam kung pumasok tayo ng pinto na may dinadalang problema. Naiwanan ba nating nakasaksak yung plancha? Napatay ba yung gasol? Diba? Simpleng bagay po, pero kinukuha na yung atensyon natin.
Di ba po, sa lahat po ng naging problema sa buhay po natin, napagtagumpayan po natin dahil kasama po natin ang Panginoon. Amen po. Dumaan ang bagyo, dumaan ang sakuna, dumaan man ang kahit anong pagsubok, lagi po nating tatandaan na ang Diyos lagi po nating kasama. We should always remember the promise of God to us. Bigyan ko po kayo ng sample sa Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Lagi po nating tatandaan, ito pong pangako ng Panginoon na ito, that He will never leave us. He will never forsake us. Ano man po yung ating pagdaanan, lagi po nating tandaan na may kasama tayong Diyos. Diyos na buhay. Diyos na nagligtas sa atin. Amen po. Kanina po doon sa Breaking of Bread, pinaliwanag sa atin. Di ba po? Bawat isa sa atin, iniligtas ng Panginoon. Dating kaaway, ngunit tinawag niyang anak. Naligtas dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon at sa banal na sakripisyo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung tayo kinakapos ngayon, kapatid, lapit tayo sa Panginoon. He can provide all things sa buhay po natin. Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. Amen po. He can turn impossible things to possible. Amen po. Kung sa tingin natin, imposible para sa atin, posible para sa Panginoon. Ang tanging kailangan lang po natin, lumapit sa Panginoon. Kasi kung tayo lang po, we may face failure. Pwede tayong ma-disappoint. Pwede tayong madismaya. Pero ang Diyos natin, nung siya'y nangako, hindi po yun napapako. Sa katotohanan po, siya po yung ipinako sa krus para lahat nung kanyang pangako ay mangyari at magkatotoo sa buhay po natin. Amen po. Ano man pong mangyari sa ating kapaligiran, lagi po nating tatandaan, hindi man natin kontrolado ang anumang sitwasyon, pero kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po. Huwag po nating hayaan na ang isang sitwasyon sa buhay natin ang kumontrol sa atin. Let God control us. Hayaan po natin ang Diyos ang manguna. Hayaan po natin ang Diyos ang mag-lead sa atin. Lord, lead the way. Kung ako lang, baka maligaw. Kung ako lang, di ko kakayanin. Lord, Ikaw yung mag-lead. Ikaw yung mag-guide sa akin. Hindi ko kaya to, Lord. Lagi po nating sabihin sa Panginoon, in every situation, maganda man o hindi. Diba po? Maganda man o hindi yung ating nararanasan, Lord, lead the way. Pag masaya tayo, may tendency makalimutan natin ang Panginoon. Ngunit pag malungkot tayo, naaalala natin. Let every situation, good or bad, praise God. Amen po. Ano man yung maging sitwasyon, hayaan po natin na ang Diyos ang manguna sa atin. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. And this morning po, bago po tayo muling umawit sa ating Panginoon, hayaan niyo po muna ang ipanalangin ko po ang bawat isa. I don't know po kung sino po o ano yung ating nararanasan. But deep inside, alam po natin sa sarili natin, kung tayo po'y may dinadala sa oras na to, surrender po natin sa Panginoon. Kung tayo po'y may baggage na dala-dala ngayon, surrender po natin sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya lahat ng alalahanin natin, and He will give us rest. Amen po. Kung sino man po yung may mga, hindi ko na po kayo pagtataasin ng kamay. Pwede pong sabayan niyo po ako sa panalangin. Or habang ako po'y nananalangin, pwede po kayong
gumawa ng isang bagay na kayo po mismo ay nagsosurrender sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you for this morning. Panginoon, maraming salamat dahil sa kabila ng aming mga pinagdaanan, still, Panginoon, you are the God who controls everything. Ikaw ang Diyos na kayang kumontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos. Dahil sa iyo, Panginoon, narito kami. Buhay at patuloy na nagpupuri at nagbabalik ng kalwalatian sa iyong banal na pangalan. Lord, we thank you. Despite sa kung anuman ang aming pagdadaanan at anuman ang aming mararanasan, Lord, lead the way. Guide us. Protect us, Panginoon. Ikaw po yung manguna. Hindi kami, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, magampanan namin kung ano, Panginoon, yung iyong pagkatawag sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Tanging sa iyo nga lang po namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness.
Ari na po ulit, umupo ang lahat. Ang bilis lang ho natin, nakakatatlong speakers na ho tayo. Ang problema, ako ho yung pang-apat. Hindi ho, this will not take too long. I-review lang natin yung manifestation and expressions of worship. Last week, naalala niyo ho, how Brother Jonas told us on how we would express our worship. Naalala niyo pa po ba yun? Last week lang ho yun, ha? Tapos tinuro rin ho sa atin ni Brother Joel yung manifestation ng worship, on how worship is manifested through our, mga priorities, responses and decisions. Can we still recall yung message na yon? And this would all be summed up, Pwede po itong i-summarize. That expression and manifestation is just a product of what is taking place in your heart. Kung ano po yung nangyayari sa puso natin. Kasi the entire day, we could raise our hands. We could kneel down, we could bow down in prostration, but we are not doing worship. Could that be possible? Pwede ba yun? Nagtataas tayo ng kamay, we could all be shouting, Yes, pwede ho yun. If our hearts are not in the proper places. Kung ang ating mga puso, wala ho sa tamang lugar. Yesterday, and I would like to praise God on how the Lord used Sister Jaire, si Sister Jaire on doon sa lay down niya nung lesson yesterday about worship. To those who are here yesterday, we were talking about Psalm chapter 150. Sabi po nung Psalm 150, praise the Lord in His sanctuary. Kagaya ng ginagawa ho natin ngayon. We are praising the Lord in this house of prayer and worship. And we could praise the Lord in His mighty firmament. Kahit nasaan tayo sa ilalim ng langit, pwede nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Pero bakit ba natin pinupurihan at niluluwalhati at sinasamba ang Panginoon? Sabi doon, praise God for His mighty acts. Dahil sa kabutihan at sa magagandang bagay at sa makapangyarihang bagay na ginawa niya sa buhay natin. Tanong ho natin sa sarili natin, inaalala ho ba natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Praise Him for His excellent greatness. Sabi ho ni Brother Joel kanina, praise is our response to who God is. Kung sino ang Diyos, for what He has done, what He is doing, and what He will do in our lives. Pinaalala ho sa atin ni Brother Edmer kanina, we could still praise Him even in times of difficulties kasi He is the faithful God who remains faithful no matter what. Kahit hindi ka faithful sa Kanya, kahit hindi ako faithful sa Kanya, oftentimes I have fallen down, pero the Lord remains faithful. Sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi niya, therefore know this, your God, He is God, He is the faithful God. He keeps His covenants and mercies throughout 1,000 generations for those who love Him and keep His commandments. Though we are unfaithful, He remains faithful to us. Because that is who God is. He is a faithful God. Ang dami ho nating pagkukulang na dinanas sa buhay natin. Ang dami nating pagkadapa. Ang dami nating mga pagkakamali sa ating mga buhay. And yet, nakatayo pa rin tayo sa ngayon, hindi dahil sa nagawa natin sa sarili natin, pero dahil sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. We have this series not to teach you what the definition of worship is. Hindi lang namin sinabi ito so that we could memorize that the definition of worship is this and that. We are trying to teach you this because we would want everyone to experience what a lifestyle of worship really is. Sabi ho natin, kultura. Sabi ho natin, lifestyle. Sabi ho sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God.
offer your lives, offer your bodies as living, acceptable sacrifice. No? Yung buhay tayong sakripisyo para sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, whether we eat or drink, kahit umiinom lang tayo, kahit kumakain lang tayo, we could do all things for God's glory. Pero paano yun? Sabi doon, and do not conform to the pattern of this world. Alam niyo kung bakit di tayo nakaka-worship sa Panginoon? Kasi instead of surrendering to God our lives, nagdadalawang isip tayo. Lord, kasi minsan parang mas masaya kapag ang sinusunod ko, yung gusto ng laman ko. Parang mas nasasatisfy ako, Lord, kapag ka ang ginagawa ko, yung gusto ng sarili ko. And hindi nyo ba napapansin, the more we give in to what we desire para sa sarili natin, the more hindi tayo nakakapag-worship sa Panginoon. Sabi ko po sa inyo kanina, we could all raise our hands, but that will just be a mechanical movement. Pag malayo yung puso natin, everything is useless. Everything is in vain. Ano sabi noon? But be transformed by the renewing of your minds. No? Paano ho ba mababago yung buhay natin? No? Binago nga tayo ng Panginoon eh. Sabi po ng Corinthians, for those who are in Christ, He is a new creation. We started our celebration today by the breaking of the bread. And as we broke bread and partake of the bread and juice kanina, we remember what God did for us. Ano yung ginawa ng Panginoon? Kasi sabi, enemy tayo eh. Di ba? Sabi ng Bible, no love is greater than this, for a man to lay his life for a friend. Actually, yun ho yung definition. Pero God did more than that. Bakit? Kasi we were not friends eh. Kasi tayo nga ho eh. Sa halip na lumapit tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? Lumalayo tayo. Sabi ng Biblia, all we like sheep have gone astray. Para ro tayong mga tupa. Kung saan tayo pumunta, each of us went into our own separate ways. Pero nung sabi ng Panginoong Jesucristo, mga tuwiranan tayo, sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. And that is what God did for us. And that is who He is. He is the God of love. How could we love Him? We could love Him because He first loved us. Minahal niya muna tayo. Hindi naman tayo kaibig-ibig. Hindi naman tayo deserving. Because but here we are, naririto tayo, hindi dahil doon sa ginawa natin, kundi dahil sa sakripisyo at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. And I would like to end with this. Sabi ho doon sa praise Him with the sounds of trumpets. Praise Him with lutes and the harp. Praise Him with timbrels and dance. No, praise Him with singing. Praise Him with everything that we could do. No? Praise Him with strings and flute. Praise Him with the loud of cymbals, with the clashing of cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. May hininga ka? May buhay ka pa? Gamitin mo ang buhay mo para sa pagluwalhati sa pangalan ng Diyos na nagmahal sa iyo at patuloy na gumagawa sa buhay mo. Sabi po ni David, sabi niya sa Psalm chapter 54, verse 16 to 17, for you do not desire my sacrifices, or else I will bring it. You do not desire my burnt offerings, but the sacrifices of God is a broken spirit. A broken and contrite heart, you will not despise. Alam niyo, marami ko sa atin, hindi tayo
makapag-praise, hindi tayo makapag-worship. Kasi ganito yung pinagdadaanan natin. Alam niyo po kung kailan to sinabi ni David? Sinabi po to ni David nung kinonfront siya ni Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, kwento ko lang sa inyo ng mabilis. Sabi niya, King David, mayroong isang tao mayaman siya. Mayaman yung taong ito. Napakarami niyang ari-ari ang mga tupa. Tapos may kapitbahay siya. Yung kapitbahay niya, na mayroon lang nag-iisang tupa. Mahal ng kapitbahay niya yung tupang ito. At inaalagaan niyang parang anak. May dumating na bisita. May dumating na bisita. Yung mayaman. Alam niyo ginawa ng mayaman? Hindi siya kumuha mula sa kanyang tupa. Kinuha niya ang tupa ng kanyang kapitbahay na kaisa-isa at pinatay niya para ihain sa kanyang bisita. Alam niyo, nagalit si King David. Sabi ni King David, dapat sa taong yon, mamatay. Dapat sa taong yon, mamatay. Alam niyo, sabi po ni Prophet Nathan, King David, yung taong tinutukoy ko, ikaw yun Ikaw yun. Bakit? Kasi lahat naman ng hiningi mo sa Panginoon, ibinigay sa'yo. Pero nung nagnasa ka ng isang babae, asawa pa ng isa sa pinaka-faithful na mandirigma mo na si Urias. Anong ginawa mo? Hindi ka nagpapigil. Tapos nung nabuntis siya, anong ginawa mo? Pinapatay mo pa ang kanyang asawa. Ganun tayo. Iniisip natin, dapat yung taong yung mamatay. Pero karaniwan yung dapat mamatay, tayo yun. Pero alam niyo maganda kay David? No? At magandang balita rin sa ating lahat. Even if nagkaroon tayo ng pagkakasala sa Panginoon, the Lord is not waiting for us to offer a sacrifice. No, the Lord is not waiting for us to offer a burnt offering. The Lord is primarily waiting on us for us to ask for forgiveness and surrender our lives to the Lord. Ayaw ng Panginoon na malayo ka sa Kanya. What He is asking right now for our manifestation and expression of worship to be acceptable to God is to present our broken and contrite heart before the Lord. Kung mayroon pumipigil sa atin, mga pagkakasala, mga pagkukulang, mga maling mga desisyon, sabi ni King David, a broken and contrite heart, Lord, you will not despise. Huwag niyong hayaan na aalis tayo sa lugar na ito na hindi natin na-experience yung totoong pagsamba sa Panginoon. This is an opportunity for us to lay everything before the Lord. Ilatag natin lahat sa Kanya. Anyway, wala naman tayo maitatago sa Diyos. Alam niya ang laman ng puso natin kahit ang pinakapangit na lagayan ng puso natin. All the Lord is waiting for is for us to tell Him, Lord, ayoko nang magpatuloy sa mga pagkakasala ko. Hindi ko na po kaya sa sarili ko. And I am asking for your forgiveness today, Father. And I am surrendering my life to you, my God, my faithful God, my God who loves me more than I love myself. My God, kagaya nung sinabi ni Brother Edmar kanina, who has promised me that you will never leave me nor forsake me. I would like everyone to please stand again. Huwag niyong hayaan na hindi niyo ma-experience ang pagsamba sa Panginoon. Sabi po ni King David, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. There is no place like being in the presence of our living God. Mayroon pa tayong mga hindrances, alisin na natin. No?
isurrender natin ang buhay natin sa Panginoon because He is the God who loves us. He is the God who has done everything for us so we could join Him in His banquet. So we could join Him in this celebration so that we could experience Him, yung Kanyang goodness, yung Kanyang faithfulness, yung Kanyang mercies, at yung Kanyang love. Lord Heavenly Father, as we continue to praise and worship Your name, Father, Lord, remove any hindrance in our hearts, Father. Lord, marami kaming mga pagkakamali, marami kaming mga pagkakasala, Father. And thank You because sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, all we have to do is surrender them all to You, confess them, Father, and ask for Your grace so that we can be transformed, Father, mula dan sa kalalagayan ng pagkakasala tungo, Panginoon, sa katapatan sa Iyo. Kayo po ang Diyos na tapat. Kayo po ang Diyos na kailanman hindi nagkukulang. At kayo yung Diyos na karapat-dapat sa lahat ng aming pagsamba, Panginoon. Lord, help us, Father, so that we will be able to experience yung true life of worship. Hindi yung para lamang masabi na kami sumamba sa inyo. Kasi nalulugi kami, Panginoon, pagka ganun lang yung aming ginagawa. Lord, help us, Father, so that in our life, Father, all throughout, sa lahat ng sandali ng aming buhay, we would experience Your presence, Your goodness, Your love, Your faithfulness, Your forgiveness, Your mercies, Your loving kindness, the joy being in presence, Father. Maraming salamat po. Please, Lord, give us back the joy of our salvation. And Lord, bring us, Father, into Your presence, into Your loving mercies, Father, into Your wonderful presence, in the mighty, powerful, and loving and sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's continue to be in the presence of our living God. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We say we fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
Praise God. No, napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po? No, as we worship God, na-enjoy natin yung presensya niya, mga kapatid. No, ito yung buhay natin. Yung worship na hinahanap sa atin ng Diyos. We worship in spirit and in truth. No? Sabihin mo nga, mga kapatid, sa inyong katabi, malaya ka na. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3:17, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Napakasarap magpuri na iniiwanan natin lahat ng problema, lahat ng isipin, lahat ng mga sakit, kung nasaktan tayo, lahat ng mga struggles natin sa buhay. No? Yan po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Na iaalay natin ang ating buong buhay sa Kanya. Mga kapatid, ito yung buhay natin. Ang magpuri at magpasalamat at sumamba sa iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pinalaya tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ito yung magiging buhay natin. No? Ang ganda ng mga naging topic natin about sa worship. Ngayon, ito yung ipamumuhay natin, mga kapatid. Amen po? Lahat po tayo, ito yung magiging buhay natin. No? So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Ang kapayapaang nagmumula sa Kanya, tanggapin po natin ang pag-ibig niya. Ang pagsama ng Banal na Espiritu sa lahat ng ating gagawin ay ating pong tanggapin. Sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating hilingin at isipin. Sa Kanya na karapat-dapat sa lahat ng papurit pagsamba. Sa Kanya na nag-iisang Diyos na buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Good morning po, mga kapatid. Yan o. Okay na. Salamat po, Brother Jonas. So again, we thank you for joining us this morning. Maraming salamat din po dun sa mga nakasama namin online. Mag-iingat po kayo at magkita-kita po muli tayo next Sunday dito po sa church at 8:45 a.m. So God bless po. Bye-bye. Sa ating mong mga kabataan, tayo po ay may gawain next week at 1:30 here sa church. So you guys are invited to join.